May mga pangarap na sadyang matangkad pa sa taong nangangarap nito. Mga pangarap na umaabot sa mga ulap, hinahamon ang mga limitasyon at pasan-pasan ang buong pag-asa ng isang bansang uhaw sa tagumpay sa NBA. Si Kai Sotto ay hindi lamang biniyayaan ng 7 talampakan at 3 pulgadang tangkad. Siya ang naging mukha ng pambansang obsesyon. Ngunit sa likod ng matayog na pangalang ito ay ang kwento ng mga pagsubok, sirang pangako sa G-League, mabibigat na batikos at pinsala. Sa kabila ng lahat, ang higanting ito ay patuloy na bumangon, patunay na ang tunay na sukatan ay kung paano bumangon mula sa pagkatalo. Pero bago tayo magsimula, kung gusto mo ng ganitong kwento, huwag kalikutang mag-like at subscribe sa aking channel. Napakalaking tulong nito sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Sa mundong kinagisnan ng Philippine basketball, ang taas ay laging itinuturing na kayamanan. Ngunit sa pagpasok ng isang batang ipinanganak noong May 11, 2002 sa Las Piñas City, si Kai Zachary Perlado Sotto, ang salitang taas ay lumampas sa simpleng estadistika. Ito ay naging simbolo ng pambansang pangarap. Anak ng dating PBA player na si Ervin Sotto at ni Pamela Sotto, si Kai ay tila ipinanganak na may dalang mabigat na korona. Ang maging unang purong Pilipinong makatuntong sa National Basketball Association. Mula pa sa kanyang mga unang hakbang sa court ng Ateneo de Manila High School kung saan pinangunahan niya ang UAAP Juniors bilang MVP, naging sentro na siya ng atensyon. Ang kanyang pambihirang tangkad na umabot sa 7 talampakan at 3 pulgada kasama ang pambihirang kakayahan sa pagpasa, pag-shoot sa labas at pag-block ng bola ay lumikha ng isang maagang kulto ng mga tagahanga. Ngunit ang kasaysayan ng palakasan ay hindi kailanman naging isang tuwid na daan. Sa kabila ng mataas na ekspektasyon, ang paglalakbay ni Kai ay hinarap ng mga pasikot-sikot na landas. Ang pagkabigo sa NBA draft, ang mga kontrobersyal na desisyon sa kanyang career path tulad ng hindi paglalaro sa PBA, ang sunod-sunod na pinsala o injuries at ang mabibigat na batikos mula sa mga kritiko. Gayunpaman, ang kwento ni Kai Sotto ay hindi kwento ng isang taong nadapa. Ito ay kwento ng isang higanting paulit-ulit na bumangon upang patunayan na ang kanyang pangarap ay hindi kailanman natapos sa mga unang kabiguan. Lumaki si Kai sa isang pamilyang may malalim na koneksyon sa basketball. Ang kanyang ama na si Ervin ay naglaro sa PBA, kaya naman si Kai ay nahubog sa kultura ng laro simula pa lamang sa kanyang kamusmusan. Ngunit hindi tulad ng mga karaniwang batang sentro na umaasa lamang sa kanilang tangkad sa ilalim ng ring, si Kai ay hinubog na magkaroon ng guard-like skills, may kakayahang mag-dribble, magpasahan at tumira mula sa malayo. Noong siya ay nasa high school, pinangunahan niya ang Ateneo Blue Eaglets sa UAAP Juniors Division. Ang kanyang dominasyon sa lokal na high school basketball ay nagbigay daan upang madiskubre siya ng international scouts. Ngunit alam ni Kai at ng kanyang pamilya na para maabot ang rurok ng pandaigdigang kompetisyon, kinakailangan niyang lisanin ang pamilyar at ligtas na kapaligiran ng Pilipinas. Noong 2019, ginawa ni Kai ang isang matapang na hakbang. Lumipat siya sa Estados Unidos upang mag-ensayo sa The Skill Factory sa Atlanta. Dito niya sinubukan ang kanyang lakas laban sa ilan sa mga pinakamahusay na high school players sa buong mundo. Noong 2020, gumawa siya ng kasaysayan nang pumirma siya sa NBA G-League Ignite, isang koponan na binuo upang ihanda ang mga elite prospects para sa NBA sa halip na dumaan sa tradisyonal na NCAA route. Dito sana magsisimula ang kanyang pag-akyat sa pinakamataas na entablado. Ngunit sa puntong ito rin nagsimula ang mga unang malalaking pagsubok sa kanyang career. Dahil sa mga isyu sa pandemya, restriksyon sa paglalakbay, at hindi pagkakaunawaan ukol sa kanyang paglalaro para sa Gilas Pilipinas sa FIBA qualifying window, naghiwalay ang landas nila ng G-League Ignite nang hindi man lamang nakakapaglaro sa isang opisyal na regular season game. Ito ang unang sampal ng realidad na ang landas patungo sa NBA ay puno ng mga balakid na wala sa kanyang kontrol. Ang pinakamalaking tanong ng milyon-milyong Pilipino hanggang sa kasalukuyan ay kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa nakakalaro si Kai Sotto sa NBA. Upang masagot ito ng patas, kailangang suriin ang mga teknikal, pisikal at estratehikong salik ng modernong basketball. Sa modernong NBA, ang posisyon ng sentro ay lubhang nagbago.
Ang mga koponan ay naghahanap ng mga stretch bigs o mga sentro na hindi lamang matangkad kundi may mabilis na lateral movement, pambihirang bilis at tibay ng katawan upang makipagsabayan sa mabilis na takbo ng laro o ang tinatawag na pace and space. Bagamat may pambihirang taas si Kai na 7 talampakan, ang kanyang pisikal na pangangatawan o ang kanyang payat na pangangatawan ay nahirapang makipagsabayan noong una sa pisikal at siksikang labanan sa ilalim ng ring laban sa mga veteranong NBA-level athletes na may mas malaking muscle mass. Noong 2022, opisyal na nag-apply si Kai para sa NBA draft. Ngunit sa kabila ng kanyang mga workouts sa ilang mga koponan tulad ng Orlando Magic at ang suporta ng buong Pilipinas, hindi siya napili ng anumang koponan o naging undrafted. Una, dahil sa kakulangan sa matibay na resume sa elite competition dulot ng hindi paglalaro ng matagal sa G-League Ignite o USNCAA kung saan kulang ang mga scout sa malawak na datos kung paano siya gaganap laban sa pinakamataas na level ng kompetisyon araw-araw. Pangalawa, dahil sa tindi ng kompetisyon sa NBA draft kung saan mas pinipili ng mga general managers ang mga Amerikanong collegiate stars o mga internasyonal na manlalarong nagmula sa EuroLeague na may napatunayan ng ranggo. Bukod dito, ang isa pang malaking sagabal sa kanyang pangarap ay ang mga naging minor at major injuries na naranasan niya sa mga critical na sandali ng kanyang career. Mula sa mga problema sa likod hanggang sa mga pananakit ng tuhod na pumigil sa kanyang buong puwersa tuwing sumasabak siya sa NBA Summer League o mga tryouts. Isa pang madalas na paksa ng diskusyon sa mga Pilipinong tagahanga ay kung bakit hindi subukang maglaro ni Kai Sotto sa Philippine Basketball Association. Para sa marami, ang PBA ang pinakaligtas at pinakamadaling tahanan para sa isang lokal na bituin, ngunit malayo ito sa kanyang prioridad. Ang pangunahing layunin ni Kai simula pa noong kanyang kabataan ay maabot ang rurok ng pandaigdigang basketball. Ayon sa kanyang pamamahala at sa kanyang sariling pananaw, ang paglalaro sa mga mas mataas na level na liga sa labas ng bansa tulad ng NBL sa Australia at ang B-League sa Japan ang nagbibigay sa kanya ng tamang pisikal at mental na pag-uudyok upang lumago bilang manlalaro. Ang estilo ng laro sa PBA ay may sariling tatak, ngunit ang bilis, pisikalidad at sistema sa mga internasyonal na liga ay mas malapit sa estilo ng FIBA at NBA. Ang mga kontrata sa mga pangunahing Asian at international leagues ay nag-aalok din ng mataas na antas ng kompetisyon at exposure laban sa mga import mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang paglalaro sa Japan B-League ay hindi lamang nagbibigay ng malaking pinansyal na benepisyo kundi naglalagay din sa kanya sa isang profesional na kapaligiran na may world-class training facilities. Bagamat hindi siya naglalaro sa PBA, ang kanyang dedikasyon sa bansa ay makikita sa kanyang patuloy na pagtugon sa tawag ng Gilas Pilipinas. Sa halip na maglaro sa isang lokal na prangkisa sa PBA kung saan nakatali ang isang manlalaro sa isang buong season ng liga, ang kanyang papel ay mas nakatuon sa paglilingkod sa pambansang koponan para sa mga malalaking torneo tulad ng FIBA World Cup at Asian Games. Sa pamamagitan nito, naisusulong niya ang pangalan ng Pilipinas sa pinakamataas na entablado ng FIBA habang pinapanatili ang kanyang kalayaan na maghanap ng mga oportunidad sa ibayong dagat. Ang kwento ni Kai ay isang patunay na ang kabiguan ay hindi wakas kundi isang simula lamang ng pagkatuto. Matapos ang mga pagsubok sa pagiging undrafted at ang mga batikos ng publiko, ipinakita ni Kai kung paano bumangon ang isang tunay na profesional. Sa kanyang panahon sa Australia para sa Adelaide 36ers, pinatunayan niya na kaya niyang makipagsabayan sa isa sa pinakamahigpit at pisikal na liga sa labas ng NBA, kung saan naging paborito siya ng mga tagahanga at kinilala bilang 2 beses na fans MVP. Ang kanyang paglipat naman sa Japan, mula sa Hiroshima Dragonflies, Yokohama B Corsairs, hanggang sa kanyang kasalukuyang kampo sa Koshigaya Alphas, ang naging tangguyanan ng kanyang pag-unlad kung saan naging dominanteng puwersa siya sa ilalim ng ring at opisyal na pumasok sa eksklusibong 1,000-point club sa B-League. Ang pinakamabigat na laban ni Kai ay hindi lamang sa court kundi maging sa social media kung saan madali siyang husgahan ng mga basher sa bawat pagkatalo o masamang laro. Ngunit sa halip na magpadala sa negatibong enerhiya, ginamit niya ito
bilang panggatong upang mag-ensayo ng mas mabigat, kaya naman ang kanyang mental toughness ay lumago kasabay ng pagtanda ng kanyang katawan at kaisipan sa laro. Ang buong paglalakbay ni Kai Sotto ay refleksyon ng kwento ng bawat Pilipino. Isang taong may malaking pangarap, lumalaban sa kabila ng kakulangan, hinahadlangan ng mga pagsubok at pinsala, ngunit patuloy na tumatayo ng may taas noo. Bagamat hindi pa tuluyang natutupad ang pangarap na makalaro sa NBA, ang kanyang paglalakbay ay malayo pa sa katapusan. Sa kanyang mga nagawa at patuloy na ipinapakita sa Japan B-League at sa kanyang walang sawang paglilingkod sa Gilas Pilipinas, si Kai Sotto ay nananatiling mukha ng pag-asa para sa basketball ng Pilipinas. Hindi natatapos ang kanyang halaga sa kung narating niya ba o hindi ang NBA. Ito ay nasusukat sa kanyang determinasyong patuloy na bumangon, pagbutihin ang kanyang laro at dalhin ang bandila ng Pilipinas sa bawat sulok ng mundo habang ang hilagang higante ng Pilipinas ay patuloy na lumalaki sa puso at katatagan. Kung umabot ka man sa dulo ng kwento na ito, maraming salamat po sa panunood.